Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Naisahan nga po ng Blackwater Bossing ang Barangay Ginebra San Miguel at dahil dyan, ano nga ba ang sinabi ni Coach Jeffrey Cariaso? At eto naman po ang sinabi ng rookie na si Cedric Verfield sa kanya pong night-night gesture kontra sa Barangay Ginebra San Miguel at wala pong dahilan para hindi magtiwala sa sistema ng Barangay Ginebra San Miguel. Yan naman po ang sinabi ni Justin Brownlee. At alamin po natin pag-uusapan yan sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Paglalambing ko po yan kung nagugustuhan nyo ang ating pong video. Napanatili nga po ng Blackwater Bossing ang kanilang tatag sa ikatlong yugto ng bakbakan kontra sa crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel Friday night. Diyan po yan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium sa pagpapatuloy nga po ng 49th season ng PBA Governors Cup. Tinalo ng Blackwater Bossing ang Barangay Ginebra San Miguel 95-88 para po sa kanilang unang panalo at ilaglag naman po nila ang Barangay Ginebra San Miguel sa 1-2 win-loss record. Kumapit nga po ang Bossing sa mainit na opensa ng kanilang bagong import na si George King na nagtapos po sa kanyang 33 points, 19 rebound. Ito po ang unang panalo ng Blackwater Bossing sa Barangay Ginebra San Miguel matapos nga po ang 5 taon na hindi po nila ito natatalo. Wow, napakasarap sa pakiramdam. Panalo ang Blackwater Bossing. Imagine mga shooters, 5 taon na hindi nila tinatalo ang Barangay Ginebra San Miguel at si George King lang pala ang makakagawa nun o ang inaantay nila para makamtan ang panalo kontra sa Barangay Ginebra San Miguel. At narito po ang paliwanag at sinabi ni Coach Jeffrey Cariaso sa ulat ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Ito ay talagang napakalaki sa tingin ko, higit pa sa kasaysayan ang pagkapanalo o ang pagkatalo sa huling 5 taon ay hindi patungkol sa pananatili sa konferensya at ang huling panalo ng Blackwater Bossing nga po kontra sa Barangay Ginebra San Miguel ay noon pa pong 2019 PBA Commissioners Cup. Ang kanila pong head coach sa mga panahong yan ay si Aris Di Maunahan pa at kasama po nila sa lineup dyan si Bobby Ray Parks Jr. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Coach Jeffrey Cariaso sa ulat pa din ni Denison Ray Dalupang ng Inquirer. Si George King ay dumating sa tamang pagkakataon. Dumating nga naman si George King sa tamang pagkakataon dahil kailangan talaga ng Blackwater ng panalo. Yan po ang nasabi ni Coach Jeffrey Cariaso. Si King ang pumalit kay Ricky Ledo na nasabi pong hindi nakapagpanalo kumpara po dito kay George King na talagang isang laro pa lang ay nagbuhos na kagad ng kanyang 33 points, 19 big rebound. Ang Bossing nga po ay nakatuwang po dyan ni George King sa ang first round overall pick na si Cedric Verfield na meron pong 13 points. Kaya po nakatikim na ng kanya pong kauna-unahang pagkapanalo ang second round overall pick na si Cedric Verfield matapos nga pong ma-upset ang Barangay Ginebra San Miguel, ang crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel. Ang number 2 overall pick nga po ngayong season 49 ay nakapasok ng isang matapang na 4-point shot na may 32 segundo pa ang natitira sa bakbakan. Lamang nga po dyan ng 3 puntos ang Blackwater Bossing, 91-88. At sinelyohan nga po yan ni Cedric Verfield ang laban matapos nga pong maipasok ang kanyang 4-point shot para biguin ang matikas na laro ulit ni Justin Brownlee, ang resident import ng Barangay Ginebra San Miguel. Matapos nga po yan ay nagkaroon ng night-night gesture. Ito pong si Cedric Verfield at syempre hindi po yan ikinatuwa ng Barangay Ginebra fans at dahil nga po dyan ay nagpaliwanag si Cedric Verfield matapos po ang kanyang night-night gesture. Narito po ang paliwanag ni Cedric Verfield sa ulat ni Jerry Ramos sa Spin.ph. Iyon ang masayang selebrasyon. Pakiramdam ko, umuwi na ang lahat, natulog ng mahimbing at magpapakita tayong muli sa susunod na laro. Yan po ay sinabi
ng 27 years old na si Cedric Belfield. Matapos nga pong tanungin ng media, matapos ang kanilang tagumpay laban sa crowd favorite na Barangay Ginebra San Miguel. Narito pa po ang mga huling pahayag ni Cedric Belfield sa ulat pa din ni Jerry Ramos sa spin. Masaya ako sa ginawa ko. Sa ginawa kong shot, iyon, sana makuha ko ang ilang pang momentum mula sa shot na iyon. Sinabi nga po yan ng 27 years old rookie na hindi nga daw po maganda ang kanya naging shooting percentage sa larong iyon. Kasi kung titingnan nga naman po natin mga shooters, ang kanya pong shooting percentage ay narito po. 5 out of 15 from the field, including po dyan ng 1 of 5 sa 3-point range. At nagtapos nga po siya ng kanya pong 13 points bago nga po niya maipasok ang dagger 4-point shot. Narito po ang mga huling bahagi ng pahayag ni Cedric Belfield sa ulat pa din po ni Jerry Ramos sa spin. Ang ibig kong sabihin, yung makuha namin ang laban sa kanila yun ang pinakamagandang paraan. Obviously, gusto naming manalo sa first game, second game, third game. Pero sa tingin ko, may iba't ibang plano ang Diyos para sa lahat. Ang paglalakbay kung minsan ay pataas at pababa lamang. Kaya sa tingin ko, ang COP nakuha namin ang panalong ito. Kahit ako nga, mga shooters, sa tingin ko, talagang nakalaan yon para sa ang nasabi pong panalo para sa Blackwater Bossing. Kasi ito pong Barangay Ginebra San Miguel Locals, inaasa kay Justin Brownlee ang panalo. Kung titingnan po natin ng scoring ng 20 kupunan, ito sa Blackwater Bossing, pinamunuan po sila ng kanilang bagong import na si George King, 33 point. Cedric Belfield, 13. David, 11. Rosario, 10. Ginto, 9. Halos 5 po sa kanilang mga manlalaro ang nag-ambag ng double-digit performance. Samantalang dito sa San Miguel o sa Barangay Ginebra San Miguel, tanging si Justin Brownlee at Japet Aguilar ang may magandang ipinakita. Si Justin Brownlee na nagbuhos pa rin ng kanya pong 37 big points. Samantalang etong si Japet Aguilar ay meron namang 17 points. Si RJ Abarientos na bihira na nating nakita pagdating ng dulo ng fourth quarter, mayroong 10 points. Si Aham Nisin na may 9 na puntos. Stephen Holtz, imagine, 5 points mga shooters. Nakakapanibago po yan dahil alam natin nung ito ay nasa Tira Firma Jeep, talagang top scorer si Stephen Holtz. Thompson, 4 na puntos. Go, 4 points. Kiko, 0 points. Kulang talaga ang ambag ng locals ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman mga kabarangay, ito ang sinabi ni Justin Brownlee na hindi pa nga po nakikita ang kanila pong ginawang off-season na nagsugal sa pagpalit ng mga talent, ang kanila pong pagkuha sa mga bagong talent para pakawala naman ang mga veteranong sina Christian Stan Hardinger at Stanley Fringer. Pero alam naman po natin na nasa adjustment period pa rin etong Barangay Ginebra San Miguel, at alam din po natin ang coaching staff ng Barangay Ginebra San Miguel ang mga ganitong klase ng senaryo. Kaya tingnan po natin ang mga sinabi ni Justin Brownlee sa ulat ni Tenson Ray Dalupang ng Inquirer. Ito ay isang maliit na challenge, pero sinusubukan namin na malaman ng bawat isa. Alam mo, hindi madali ang pagtakbo sa triangle offense. Isang mapaghamong opensa na susubukang matuto at magkakaroon ng maraming tagumpay ng maaga. Well, may tama sa isang banda itong si Justin Brownlee kasi medyo hindi talaga ganong kadali makabisado ang pamosong triangle system ni Coach Tim Cone. Pero ang kagandahan dito, pag nakabisa po nila ito, easy na lang sa kanila. Like for example, mga shooters, yung sa San Mig Coffee Mixers ni Coach Tim Cone, matagal din po bago sila nakakuha ng kampyonato at nag-Grand Slam pa po sila. So tingnan natin mga shooters sa mga susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel. Day by day, mag-i-improve po itong mga player na to. Like Stephen Holtz, Isaac Go, halos lahat ng mga players na hindi po talaga natin nararamdaman, maliban lang po kay Japet Aguilar na matagal na nga pong nandyan sa Barangay Ginebra San Miguel at matagal nang kasama ni Coach Tim Cone. Kaya inaasahan natin, eto pong Barangay Ginebra San Miguel, marami pa itong ilalabas na laro nila. Maraming salamat po sa inyong panunod. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!